I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Merly Biblical Tips channel. At ngayon po guys ay magpuproceed pa rin po tayo doon sa ating mga mahahalagang pinag-uusapan patungkol sa iba't ibang dahilan bakit tayo dapat maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok. At ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon guys ay yung panglima sa mga dahilan na iyon. At ang panglima po na ito guys ay you must be happy for God wants you to have abundant life na mababasa po natin sa aklat ng John 10:10. Ayan. So, ganito po ang sabi sa John chapter 10 verse 10. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Ang sabi dito, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy po dito guys na magnanakaw ay walang iba kundi si Satanas. So nagpunta daw po dito si Satanas sa mundong ito para magnakaw, para pumatay at magwasak. So ano ba yung mga kayang nakawin ni Satanas sa buhay po natin? Kayang nakawin ni Satanas yung mga pagpapala na dapat ay para sa atin, yung kalusugan, yung ating kaligayahan, yung nagpapaligaya sa atin, yan, yung ating mga kaligayahan o nagpapaligaya sa buhay po natin, ninanakaw po yan ni Satanas. So, ano pa yung trabaho niya? Sabi dito, maliban sa pagnanakaw, kundi sabi po dito, pumatay. So, isa pa yan sa mission at trabaho ni Satanas dito sa mundong ito ay pumatay. Pumatay ng ating mga damdamin para sa Diyos. Yung pagmamahal natin sa Diyos, kayang-kayang patayin niya ni Satanas. Yung nag-aalab nating kaligayahan sa pagsunod sa Diyos, pinapatayan ni Satanas. At ang ating mga literal mismong mga buhay guys ay kayang-kaya po yung patayin ni Satanas sa pamamagitan ng sakit at karamdaman. Ayan. At iba't iba pang mga dahilan na pwedeng ikamamatay ng isang tao ay kayang-kaya po yung gawin ni Satanas para mapatay po niya ang isang tao. Ano pa? Sabi dito, magwasak ng relasyon. Unang-una, relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa ating mga asawa, relasyon natin sa ating mga anak, relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay, relasyon natin sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa. Kayang-kaya po yung wasakin at sirain ni Satanas. Kayang-kayang sirain, wasakin ni Satanas yung magaganda nating mga plano sa buhay, mga pangarap sa buhay, mga magaganda nating goal sa buhay. Kayang-kaya po yung wasakin, sirain ni Satanas at marami pa pong iba na kayang gawin ni Satanas o kayang sirain ni Satanas. At ang karugtong po ng talatang ito guys, naparito naman daw sino si Jesus. Naparito naman ang Panginoong Hesus upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Ang mga tinutukoy po na tupa dito guys ay tayo po yun. At ang ating pastol ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yes. So nagpunta naman dito ang pastol, ang Panginoong Hesus para sa atin bilang mga tupay niya. Para sabi dito, bigyan, para magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap. Pag sinabi po natin ganap, lubos, kumpleto, perfect na buhay. Perfect na buhay. At kasiya-siya. Nakakasiya, nakakatuwa, yung talagang magpapasatisfied sa ating mga buhay. So, yan po yung kayang ibigay ng Diyos sa atin. Wow. So, alam nyo guys, pag sinabi po natin dito abundant life, di ba? Sabi dito sa panglima, you must be happy for God wants you to have
abundant life, masaganang buhay. Kapag sinabi po natin dito guys na masaganang buhay, ibig sabihin dito, kumpleto ka na sa lahat ng bagay, wala ka nang hahanapin pa. Yan, buhay na, kumpleto na, buhay na wala ka nang hahanapin pa. Ayun. At alam niyo po guys, ang isa po sa talagang makapagbibigay ng abundant life sa buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang Diyos. Kasi hindi po natin guys, hindi po natin masasabi na magkakaroon ng abundant life ang isang tao kung wala si Jesus sa buhay niya. Kung wala ang Diyos sa buhay niya. Yes. Kulang. So hindi siya kompleto. Kapag ang Diyos wala sa buhay ng isang tao, kapag ang Panginoong Hesus wala sa buhay ng isang tao, ang buhay ng tao hindi kompleto. So hindi siya matatawag na abundant life, di ba? Kasi kulang. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina, kaya nga sinasabi na abundant, sagana, kompleto na, nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya sa buhay. Meron na siyang pangangailangang physical, spiritual, nasa kanya pa ang Diyos sa buhay po niya. So, ibig sabihin, kumpleto na kapag ang Diyos nasa buhay ng isang tao. Kumpleto na. Diba? Kumpleto na siya sa buhay. Kapag ang unang-una, mayroon siya ang Diyos. Kasi, ang Diyos po yung nagbibigay ng lahat ng kailangan sa buhay niya. Pero kung ang isang tao po guys, ay walang Diyos, nasa kanya lang ang mga bagay na pangmundo, pero wala ang Diyos, kulang pa rin ang buhay ng isang tao kapag walang Diyos. Kasi wala yung Diyos na nagbibigay nagbibigay at may-ari ng lahat ng bagay na kailangan niya sa buhay, di ba? Yung Diyos yung pinaka-importante doon sa buhay po natin dahil yung Diyos yung nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin. Ang Diyos yung may-ari ng lahat ng bagay na kailangan natin, 'di ba? Kaya kapag wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, hindi magiging kumpleto ang buhay niya, hindi magiging masagana ang buhay niya. Yes. Kaya dapat maintindihan po natin dito guys na ang kasaganaan lamang ng buhay ay yung buhay na mayroon kang Diyos sa buhay mo. Dahil kumpleto ka na kapag mayroon ka ng Diyos sa iyong buhay. Dahil yung Diyos na yun na mayroon ka, sa iyong nagbibigay ng lahat at may-ari ng lahat ng bagay na kailangan mo sa iyong buhay. Yes. Kaya nga po sabi doon sa babasahin ko po sa inyo sa awit 23, basahin ko po sa inyo yung awit 23. Yan, paborito po yun na chapter. Sabi dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So kapag ang Diyos yung pastol mo, ang Panginoong Hesus yung pastol mo, hindi ka na mangangailangan, hindi ka na magkukulang sa lahat ng kailangan mo. Dahil nasa Kanya na, nasa Diyos na ang lahat ng iyong kailangan sa buhay. Sabi dito, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako na niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako niyang binitiwan. Sa matuwid na landasin doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. So, yan po yung ito yung maganda dito, di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina doon sa John 10:10. Kaya naparito ang Panginoong Hesus sa mundo para ang mga tupa ay mabigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, tayo yung mga tupa. At ang pastol natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang sabi dito sa awit 23 verse 1, kapag ang Diyos yung ating pastol, kapag ang Panginoong Hesus yung ginawa nating pastol sa ating mga buhay, hindi na tayo magkukulang sa lahat ng kailangan natin sa buhay. Diba? Yun yung masarap doon kapag tayo po ay nasa Panginoon. Diba? Uulitin ko po guys, no? Sabi ko kanina, kapag
Unang-una, mayroon ka ng Diyos sa buhay mo. Kumpleto ka na. Lahat-lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay ay nasa iyo na kapag mayroon kang Diyos sa buhay mo. Pero kapag ang isang tao walang Diyos, kulang, hindi kumpleto, hindi ganap yung buhay ng isang taong wala ang Diyos sa kanyang buhay. Sabihin na po natin, no, na ganito, ang taong ito ay napakayaman na. Nasa kanya na lahat ng kayamanan sa mundo. Wala na siyang hahanapin ng mga material na bagay sa mundong ito, mga pangangailangan niya sa mundong ito, wala na siyang hanapin, di ba? O, paano ngayon yun? Kung halimbawa, nasa kanya na yung lahat ng kailangan sa buhay niya, andyan na yung kayamanan niya, may magandang bahay na siya, may kutsina, hindi lang magandang bahay, may palasyo na siya, di ba? O may-ari na siya ng mga subdivision, sabihin natin, may-ari na siya ng maraming lupain. Sa kanya na lahat ng bagay sa mundong ito, kung wala naman ang Diyos. Paano ngayon yan pagdating ng pagsubok? Kanino siya kukuha ngayon ng kailangan niya para magkaroon siya ng lakas, para magkaroon siya ng kapangyarihan na harapin, malagpasan ang mga pagsubok na pagdadaanan niya sa buhay? Saan siya ngayon kukuha ng lakas? Saan siya ngayon huhugot ng lakas para malagpasan, mapagtagumpayan niya yung mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay? 'Di ba? Kaya ba siyang tulungan ng kayamanan niya? Kaya ba siyang tulungan ng pera niya? Kaya ba siyang tulungan ng kotse niya? Kaya ba siyang tulungan ng maganda niyang bahay kapag may mga pagsubok na siyang dumarating sa kanyang buhay? Di ba hindi? Wala namang magagawa. Although ang pera, maraming magagawa ang pera, maraming maitutulong ang pera sa buhay ng tao. Lalo na kapag ang isang tao may sakit, malaki ang tulong ng pera. Di ba? Kasi mapapagamot ng pera, madadala ng pera ang may taong may sakit sa ospital. Mabibili ang mga gamot ng mga taong may sakit sa ospital sa pamamagitan ng pera. So maraming magagawa ang pera. Pero, paano pag naubos ang pera? Saan ka na ngayon kukuha, di ba? Sino na ngayon gagamot sa iyo? Bible, mayroong kwento dito sa Biblia doon sa isang babae na dinudugo siya ng 12 years. Sabi po doon sa kwento, guys, itong babaeng ito na dinudugo ng 12 taon na ay naubos na raw yung kanyang pera sa kagagamot, kabibili ng gamot, kagagamot. Naubos na raw yung pera, napuntahan na raw niya ang lahat ng manggagamot, pero hindi pa rin daw siya gumaling. O, tingnan mo ngayon yung nangyari sa kanya. May pera siya noon, marami siyang pera, di ba? Nung nagkasakit, nung nagkaroon siya ng pagsubok sa pamagitan ng sakit, sa pamagitan ng karamdaman na ito. So, oo, nakatulong pa rin yung pera niya, kayamanan niya. Pero nung naubos na yung kayamanan niya, kanino pa rin siya lumapit? Diba? Sa Panginoong Hesus pa rin. Dahil, ang Panginoong Hesus yung pinagmumulan ng buhay natin. Ang Panginoong Hesus yung pinagmumulan ng lakas natin. O, diba? Kaya sa kahuli-hulihan, sa Diyos pa rin tayo lumalapit. Di po ba? Kaya mas dapat, unahin mo munang magkaroon ka ng Diyos sa buhay mo bago ng mga material na bagay. Yun ang dapat. Diba? Yes. Kasi ang Diyos yung pinagmumulan nga ng lahat ng bagay. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina, guys, kapag mayroon ka ng Diyos sa buhay mo, kumpleto ka na. Dahil yung Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos lamang ang makakagawa ng lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Uulitin ko po na mayroon tayong pangangailangan nga na hindi kayang ibigay ng mga material na bagay. Kaya, ang masasabi lang po natin na kumpleto na ang buhay mo, magkakaroon ka lamang ng masaganang buhay kapag ang Diyos ay nasa buhay mo. Alam niyo po, guys, itong pang-5 dahilan kung bakit dapat tayong maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok. Dapat talagang maging masaya tayo dahil meron tayong Diyos na siyang nagpapakumpleto ng lahat sa buhay po natin. Yes. Totoo lang naman kahit naman po tayo
nagkukulang. 'Di ba? Nagkukulang ng lahat ng bagay sa mundong ito. So, ano pa bang bagay ang wala ka? So, kung may mga bagay man sa buhay natin ang wala ka, maging masaya ka pa rin. Dahil unang-una, sa lahat, dapat ka maging masaya kasi andyan na yung Diyos sa buhay mo. Na siyang nagpapakumpleto ng lahat. So, siya yung nagsusupply ng lahat. Hingi ka na lang sa Diyos kung paano mo maranasan ang magkaroon ka ng ibang mga material na bagay. Diba? Cellphone mo, nagagawa mo ng paraan para magkaroon ka. Hello? Diba? Bahay pa kaya? Kotse pa kaya ang hindi mo magawa ng paraan? Kotse pa kaya ang hindi mo mahingi sa Panginoon? Bahay pa kaya ang hindi mo mahingi sa Panginoon? Diba? So, bakit cellphone lang yung kaya mong hingi sa Lord? Kung nakakahingi ka nga ng cellphone sa Panginoon, nakakahingi ka nga ng pambili ng cellphone at ginagawan mo ng paraan para magkaroon ka ng cellphone, diba? Nung wala tayong mga cellphone, inaasam natin magkaroon ng cellphone, nananalangin tayo sa Diyos na magkaroon tayo ng cellphone, at gumagawa din tayo ng paraan para magkaroon ng cellphone. Hindi ba natin kayang gawin yon? Hindi ba natin kayang hingin sa Panginoon ng bahay? Bigyan mo naman kami ng sariling bahay yan. Bigyan mo naman kami ng sariling sasakyan para hindi na kami magkukumute-commute, di ba? Para hindi na kami mangungupahan. Hindi mo ba kayang hingin yan sa Diyos? Cellphone lang ba ang kaya mong hingin sa Lord? Di ba? Eh, sabi nga po sa Bible, walang imposible sa Panginoon. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Ang sabi po doon sa Philippians chapter 4 verse 19. Kailangan natin di ba? Kailangan natin na magkaroon tayo ng sariling bahay. Kailangan din natin magkaroon ng sariling sasakyan. So, hingin natin lahat to sa Panginoon. Yun ang maganda kasi doon, guys. Kapag meron kang Diyos ang mahihingian. Di ba? Tapos, pagdating ng problema, pagdating ng pagsubok, mayroon ka rin Diyos na mahingian ng lakas. Mahingian mo ng comfort. Ang Panginoon, comfort, lakas, ano pa, kakayahan para mapagtagumpayan mo, malagpasan mo itong mga pagsubok. Yes. Na siyang kakaiba kapag ang isang tao walang Diyos, di ba? Kasi pagdating ng mga problema, pagdating ng mga pagsubok, lito-lito na yung kanilang mga isip, saan sila susuling, saan sila tatakbo, di ba? Yes. Lalo na kung hindi nila alam kung paano lumapit sa Diyos. Kaya nga po guys, yung iba, nagbinabaril na lang ng sarili nila, yung iba, tumatalon na sa tulay, yung iba, papasagasan na lang, di ba? Yung iba, umiinom ng lason, yung iba, umiinom ng sleeping pills, ayan, para tuluyan ng matulog. So, kung ano-ano yung ginagawa ng ibang tao para makitil na lang nila ang kanilang sariling mga buhay dahil hindi po nila kayang harapin yung mga pagsubok na kanilang mga pinagdadaanan. Yun na nga po yung kaibahan doon sa taong may Diyos at sa taong walang Diyos. Kaya magpasalamat tayo at maging masaya na tayo kahit kulang pa tayo ng mga bagay sa mundong ito, kulang tayo ng mga material na bagay. Kung may Diyos ka na sa buhay mo, ay dapat kang maging masaya. At least may Diyos ka, di ba? Alin ba ang mahalaga sa atin? Kung wala kang bahay, alin ba ang mahalaga sa iyo? Bahay o Diyos? Di ba Diyos ang kailangan natin? Diyos na kayang magbigay, mag-guide sa atin kung paano tayo magkaroon ng bahay. Alin bang mahalaga sa atin? Sasakyan o Diyos? Siyempre, Diyos ang mahalaga sa atin. Dahil ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng sasakyan. Ang Diyos ang may kakayahang mag-guide sa atin kung paano tayo magkaroon ng sasakyan. Ang Diyos ang magpapala sa atin kung paano tayo magkaroon ng sasakyan, kung paano tayo magkaroon ng bahay. Diba? O, yun yung dapat nating maintindihan. Uulitin ko po guys, yung panglima po natin. You must be happy for God wants you to have abundant life, na mababasa po natin sa John chapter 10 verse 10.